Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's pag-usapan natin itong inalabas na survey ng Tanghere. Ito pong resulta ng survey na to ay salungat dun sa sinasabi ni Robin Padilla. Kasi kung matatandaan natin, sabi ni Robin Padilla, nung siya po ay nagsasalita dyan sa The Hague, dyan po sa The Netherlands, sabi ni Robin Padilla ay yung mga kumakalaban sa mga Duterte ay konti lang daw sila. Konti lang. Yung majority daw hindi kumakalaban sa mga Duterte. At sabi ni Robin Padilla, yung konti na yon, komunista pa. So nired tag pa. Nired tag pa lahat ng di umano'y kumakalaban daw sa mga Duterte. Kaya nagulat ako Sabi ko, pati ko nadamay na komunista. Actually, hindi naman tayo kumakalaban sa mga Duterte. Let us make this clear. Hindi po tayo kumakalaban sa Duterte. Ang pinupuna lang natin ay yung mga mali na nagawa ng mga Duterte. Wala naman tayong personal na nagalit poot sa mga Duterte. Ang pinag-uusapan natin dito ay yung mga nagawa nila. Kagaya na ito, kay Tatay Digong. Wala naman tayong personal. Ba't naman ako magagalit kay Duterte? Wala namang masamang tinapay personally. Ang sa atin lang, bilang mamamayang Pilipino, kinakailangan nating panagutin yung mga tao, kahit hindi naman si Duterte. Kung meron namang ibang gumawa nito, pananagutin din natin So nagkataon lang na Duterte, itong si Digong Duterte, ang pinaka-mastermind ng mga EJ case dito sa bansa nung panahon nila, nung sila po ay nakaupo diyan po sa Malacanang. At sa pakikipag-ugnayan ng mga kagaya ni Bato de la Rosa, mga dating PNP chief, si Albayalde at ilang mga pulis, ay isinagawa nila itong a crime against humanity. So hindi naman po tayo galit kay Duterte. Kaya lang, galit tayo dun sa nangyari. At kinakailangan lang ipaliwanag ni Duterte kung totoo ba ito o hindi. Kaya nga merong trial dyan sa The Hague. Kaya nga sila pinatawag sa ICC sa The Netherlands. Hindi naman po sila sinasabihan ng judge na kasalanan nyo to. Managot kayo. Hindi. May proseso po. Iniimbestigahan yan. Kaya nga meron po silang mga abogado para ipagtanggol nila ang kanilang sarili. Hindi naman pagpunta ron talagang diretso kulong Hindi. Meron pong due process. May due process mga kababayan. Kaya huwag niyo sabihin na inaapi itong mga Duterte. Kasi po, dumadaan sila sa proseso, sa due process, sa rule of law. Diba? Na hindi nila ibinigay dun sa mga biktima ng EJK. Yung mga biktima nga ng EJK, walang rule of law, walang due process Diba? Nirat-rat lang nila, walang kalaban-laban. Sasabihin nila ng laban. O tapos ngayon, ang nangyari, pagdating dun sa record, hindi naman ginurgor na nasa record, natural death, yung cause ng pagkamatay. So, ang dami pong ganong pangyayari. Kaya tayo, hindi po tayo personal na galit sa mga Duterte. Yun lang po, bilang Pilipino, tayo po ay nakikisampatya sa mga biktima ng EJK. Yun lang po ang gusto natin. Ngayon, kagaya kay Sara Duterte, hindi naman po tayo galit kay Sara Duterte. Ba't ako magagalit kay Sara Duterte? Ano namang kinalaman ko? Kaya lang, tayo po ay tumatalima lang sa panawagan ng taong bayan kasi tayo rin naman ay Pilipino, tayo po ay taxpayer, tayo po ang nagpapasweldo sa kanila. Tinatanong natin kay Sara Duterte, nasaan yung milyong-milyones na pera na galing sa confidential fund? Sino-sino yung mga tumanggap? Si Mary Grace Piatos, si Villamin, tapos meron pang Team Asim. Ngayon may team grocery. Ang dami pa mga pangalan na hindi naman totoong tao na tumanggap ng milyones galing sa confidential funds. Tinatanong po natin yan, dapat ipaliwanag yan ni Vice President Sara Duterte. So, yung sinasabi ni Robin Padilla na kumakalaban, hindi po tayo kumakalaban. Tinatanong natin, karapatan po nating magtanong. Etong si Robin Padilla, kung nandyan ka, ipagtanggol mo si Sara, wala namang problema yun Pero sana, yung mandato mo, Robin Padilla, igawin mo. Ikaw ay magsilbi sa mga Pilipino.
Hindi ka binoto ng taong bayan para magsilbi sa mga Duterte. Wala eh. Hindi mo na ginagawa mandato mo. Hindi mo na ginagawa trabaho mo. Nakababad ka dyan sa Netherlands. Anong ginagawa mo dyan? Paaso-aso. Tagabukas ang pinto ni Sara Duterte. Tapos, sasabihin mo, komunista pa kami. Sabihin mo, komunista yung mga kumukontra sa mga Duterte. Hindi po totoo yan. Saka hindi po konti. Fake news ka talaga eh. Fake news ka. Binoy eh. Fake news ka eh. Ito, ano nakasulat dito? 83%. Para malinaw, 83 po out of 100 ang gustong matuloy ang impeachment ni VP Sara Duterte. Ayon po yan sa iginawang survey ng Tanghere. Ayan. Sa kabila ng pagkaka-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, lumobo pa sa 83% ng mga Pilipino ang sang-ayon na ituloy ang pagpapatalsik sa pwesto o impeachment laban sa anak niyang si Vice President Sara Duterte base sa resulta ng Tanghere Survey nitong March 25 to 26. Bagong-bago yan mga kababayan. So mali yung sinasabi ni Robin Padilla na konti. Majority na ng Pinoy ang gustong ma-impeach si Sara Duterte. Kaya, ito talaga si Robin Padilla kung ano-ano na pinagsasabi. Dati po, 73% yan nung buwan ng Pebrero. 73%. Majority pa rin yan. Pero ngayon, 83% na po. So, tumaas po ng 10% ang gustong matuloy ang impeachment ni Sara Duterte. Ayan mga kababayan. Kaya wag po kayo maniniwala sa mga kwento-kwento ni Robin Padilla. Lalong-lalo na ngayon ay April Fool's Day. Baka kung ano-ano marinig ninyo. Nako, ingat po kayo April Fool's Day ngayon. Usong-uso po ang prank. Ito pang binabalita ko sa inyo, hindi po ito prank. Totoo po iyan Napakalinaw niyan mga kababayan. Saka tingnan ninyo, ipapakita ko sa inyo. Ito mga kababayan, isa pong kandidato ng PDP. Ito, tingnan nyo, panoorin ninyo guys, Ayan siya po ay nagmo-motorcade mag-isa. Ayan mga kababayan. Ayan, basahin nyo na lang yung pangalan kung sino yan. Ayoko nang Ayan biro yung nagmo-motorcade siya mag-isa. Inovertaken pa ng JNT. Bastos din tong JNT na to. Inovertaken pa naman yung isang kandidato ng PDP. Ayan mga kababayan, nagmo-motorcade siya. Nakataas pa kamay niya. Meron ba sino to? Si Atty. Raul Lambino. PDP po yan. Nalulungkot na siya. Naiiyak na siya dahil wala siyang walang pumapansin sa kanya. Ayan tingnan ninyo. Motorcade. Hindi nga pinapansin. Sabi ng mga tao, sino ba to? Kataas-taas ang kamay. Wala na. Tingnan nyo nga. Walang katao-tao sa gilid. Padaan-daan lang yung mga tao. Nagulat sila. Sino to? Sino to? Sino to nga pataas-taas kamay na ito? Ganyan po ang tingin ng taong bayan sa mga kandidato ng PDP. Hindi po nila pinapansin. Kasi unang-una, halos lahat ng kandidato ng PDP wala naman pong experience. At saka hindi sila gusto ng taong bayan. Kaya salungat doon sa sinasabi ni Robin Padilla na mas marami raw ang nagmamahal kay Duterte. Marami, pero hindi mo pwedeng sabihin na majority. Saka, tingnan nyo nga, tingnan nyo, halos, tuwan-tuwa siya dahil merong nanghingi ng t-shirt niya Ayan mga kababayan, ang katotohanan na dapat tanggapin ng mga DDS na halos majority na napakarami ng mga Pinoy ang hindi na po sang-ayon sa mga ginagawa ng mga Duterte. At gusto nilang ma-impeach si Sara Duterte. 83%, napakalaki po niyan mga kababayan. So yan po ay talagang, ayan ang sinasabing majority. So, mga DD shit. Iyak na naman kayo. Sabihin nyo na naman, fake news. Hindi po fake news ito, totoo po ito. Legit po itong balitang ito. Hindi po ito prank. Kasi baka sabihin, April Fool's Day, prank. Hindi po.
ang politika po ay hindi po natin dapat ginagawang prank. Yung mga bagay na may kinalaman sa ating bansa, sa ating kinabukasan, hindi po natin dapat ginagawang prank. Sapagkat ito po ay napaka-importante at buhay po ng ating mga kababayang mga Pilipino ang nakasalalay dito. Okay, so ilan po mga kababayan, naibalita ko lang sa inyo para at least na kung ano man sabihin ni Binoy, ni Robin Padilla na konti lang daw ang hindi sang-ayon sa Duterte. Hindi po totoo yun. Majority po ng mga Pilipino ay gustong matuloy ang impeachment ni Sara Duterte. Kaya yung pangarap mo na maging Vice President ni Sara Duterte, mukhang malabo kasi mukhang hindi makakatakbo si Sara Duterte sa 2028. Magpresidente ka na lang. Kaya lang malabo pa sa sabaw ng puset, Mr. Robin Padilla, na ikaw ay manalo sa susunod na eleksyon kasi sawan-sawa na ang tao sa mga kapalpakan na pinaggagawa mo dyan sa Senado. Okay, so ilan po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila Toid sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.